Ang pangarap ko'y nakatayo sa harap ko, suot ang puting bestidang hindi ko kailanman inasahang makikita sa kanya, hindi bilang akin. Ang bawat hakbang niya patungo sa altar ay tila martilyong humahampas sa dibdib ko, pira-piraso, durog na durog. Hindi ko alam kung paano ko naiwasang bumagsak sa sahig, kung paano ko napigil ang mga luhang gustong magpakatangay. Ang sakit ay parang alon na patuloy na sumasalpok, walang tigil, walang awa. Sa loob ng mahabang panahon, hinabol ko siya. Nagpakababa ako, nagpakasaya. Ginawa ko ang lahat para mapasaya siya, para mapansin niya ako sa paraang gusto ko. Hindi ko siya sinisi noong una, noong itinuring niya akong kaibigan lamang. Maghintay ka. Sabi ko sa sarili ko, darating ang araw na makikita rin niya kung gaano mo siya kamahal. At dumating nga ang araw, pero hindi para sa akin. 3 taon kaming magkaibigan. 3 taon ko siyang tinulungan sa lahat ng bagay, mula sa maliliit na problema hanggang sa pinakamalalim niyang lungkot. Ako ang naging balikat niya tuwing umiiyak siya dahil iniwan siya ng iba. Ako ang naging tagapagligtas tuwing nawawalan siya ng direksyon. Ako ang naging tahanan niya tuwing hindi niya alam kung saan pupunta. At sa bawat pagkakataong yon, umaasa ako. Umaasa akong balang araw, ako naman ang pipiliin niya. Ang pangalan ko'y laging nasa dulo ng dila niya, pero hindi kailanman sa kanyang puso. Mahal ko siya, pero hindi niya ako kailanman minahal. Hindi sa paraang gusto ko, hindi sa paraang pinangarap ko. Noong nakaraang taon, nag-iba ang lahat. Dumating siya, ang lalaking nakakilala sa kanya, sa loob ng ilang buwan, pero agad niyang binuksan ang puso para dito. Ang lalaking minahal niya nang hindi ko kailanman kayang pantayan. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat nang hindi ko maibigay, kahit na ginawa ko ang lahat para subukan. Sa bawat pagngiti niya dahil sa kanya, nararamdaman ko ang papatinding sakit. Ang pagiging masaya niya ay parang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Pero hindi ko siya iniwan. Hindi ko siya sinukuan. Sinabi ko sa sarili ko, mahal mo siya. Kaya sapat na yon. Masaya siya. Kaya dapat masaya ka rin. Ngunit paano mo pipilitin ang sarili mong maging masaya kung ang kaligayahan niya ay dulot ng ibang tao? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ako narito. Sa kasal nila. Sa araw na dapat ay isang selebrasyon, pero pakiramdam ko'y isang libing. Hindi ako sigurado kung iniimbitahan niya ako dahil gusto niya akong maging bahagi ng pinakamahalagang araw ng buhay niya, o kung iniimbitahan niya ako dahil alam niyang hindi ko tatanggihan ang kahit anong hiling niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Habang naglalakad siya patungo sa altar, ngumiti siya sa akin. Isang ngiting sinubukan kong itago sa alaala ko, isang ngiting dati kong pinanaginipan. Sa bawat hakbang niya, naririnig ko ang mga tunog ng sapatos niya sa marmol na sahig. Parang mga huling tunog ng pag-asa ko, nagkakalamat, nadudurog. Sa harap ng altar, humarap siya sa lalaking nagbigay sa kanya ng buhay na hindi ko maibigay. Ang lalaking halos di ko kilala, pero kinamumuhian ko ng buong puso. Hindi dahil sa masama siya, pero dahil siya ang napili. Hindi ako. Nang magsimula ang seremonya, lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa kanila, sa perpektong larawan ng pag-ibig. Pero ako'y nakatingin sa kanya, sa mga mata niyang puno ng kasiyahan at pag-asa. Ako'y nakatingin sa kamay niyang mahigpit na nakayakap sa kamay ng lalaking iyon, na parang walang ibang mundo maliban sa kanila. Ako'y nakatingin sa bawat detalye ng sandaling alam kong hindi na mauulit para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko natapos ang seremonya. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong tumakbo palabas, sumigaw, magwala. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ang manatiling nakatayo, nakangiti, nagpapanggap na masaya para sa kanya. Ang tanging alam ko lang ay ang pakiramdam ng pagkawala. Ang pakiramdam na parang kinukuha mula sa'yo ang lahat ng dahilan ng iyong paghinga. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon ang lahat sa reception.
Masaya ang lahat. Tumatawa. Nagdiriwang. Ang mga ilaw ay kumikislap. Ang musika ay tumutugtog. At ang bawat tao'y nakikibahagi sa kanilang kasiyahan. Ako'y nasa isang sulok. Hawak ang baso ng alak. Sinusubukang patahimikin ang sarili kong isip. Pero hindi ko magawa. Paano mo tatahimikin ang isip mong puno ng bakit hindi ako? Paano mo pipigilan ang puso mong sumisigaw ng ako dapat ang naroon? Lumapit siya sa akin. Suot ang langiting alam kong hindi ko na matitikman. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Hawak ang aking balikat. Ang init ng kanyang kamay ay parang apoy na nagbabaga sa balat ko. Mahalaga ka sa akin, alam mo yan. Ngumiti ako, pero hindi ko alam kung paano ko nagawa. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili kong sabihin ang lahat ng nasa loob ko. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit. Siyempre, sagot ko, habang tinatago ang panginginig ng kamay ko, hindi ko kayang mawala sa araw mo. Bago siya umalis, bago siya bumalik sa lalaking yon, nag-iwan siya ng mga salitang tila punyal sa puso ko. Alam kong laging nandyan ka para sa akin. Salamat ha? Tumalikod siya at naglakad palayo, pero tumigil siya sa gitna ng dance floor. Ang mga ilaw ay sumalamin sa kanyang bestida. Ang musika ay tila sumabay sa bawat galaw niya. At doon ko napansin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang tingin niya sa lalaking yon, hindi lang pagmamahal, hindi lang kasiyahan. May isang bagay na mas malalim, mas matindi. Hawak niya ang kanyang tiyan, bahagyang nakangiti. Pagkaraan ng ilang araw na walang sagot sa mga mensahe ko, nagpasya akong puntahan siya. Hindi ko kayang maghintay na lang. Hindi ko kayang tanggapin na natapos na ang lahat nang wala man lang paliwanag mula sa kanya. Mula sa akin. Sa bawat hakbang ko patungo sa bahay nila, parang naririnig ko ang tibok ng puso ko na umaalingaw-ngaw sa buong kalye. Ang langit ay madilim. Parang sinasalamin ang bigat ng nararamdaman ko. Sa bawat pintuan na nadaraanan ko, iniisip ko kung ano ang sasabihin ko kapag nakita ko siya. Nasaan ang pangako mo? Bakit mo ako iniwan sa ere? Pero sa totoo lang, wala akong kasiguraduhan kung kaya ko siyang tingnan sa mata nang hindi gumuho. Pagdating ko sa tapat ng gate nila, naroon ang kotse niya. Nandito siya. Ang kaba sa dibdib ko ay nagmistulang bagyong hindi ko maawat. Pinindot ko ang doorbell at sa bawat tunog nito, pakiramdam ko'y unti-unti akong nilalamon ng lupa. Lumabas ang kasambahay nila, bahagyang nagulat nang makita ako. Siya ba nandito? Tanong ko. Pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Tumangulang siya at sinabing nasa loob, sa sala. Pumasok ako. Naroon siya, nakaupo sa sofa at tila abala sa pagtingin ng mga papel. Hindi niya agad napansin na naroon ako. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa mukha niya at sa sandaling iyon, naisip ko kung gaano siya kaganda. Ang babaeng hinabol ko ng ilang taon, ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay, ang babaeng akala ko'y magiging akin. Nang magtama ang mga mata namin, nagulat siya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, diretso, malamig. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero parang may bahid ng inis sa tono niya. Gusto ko lang, kailangan ko lang malaman kung bakit. Sagot ko, pilit na hinahanap ang lakas sa loob ko. Bakit mo ako iniwan? Bakit bigla kang nagdesisyon na ikasal sa iba? Tumayo siya, iniwan ang mga papel sa mesa. Hindi kita iniwan, hindi naman tayo. Naputol ang sinabi niya, pero sapat na ang mga salitang yon para maramdaman ko ang isang matalim na kutsilyo sa dibdib ko. Hindi tayo ano? Hindi mo ba naisip kung gaano kita kamahal? Hindi mo ba naramdaman kung gaano ko pinaglalaban ng lahat para sa'yo? Hinabol kita ng ilang taon, ilang beses akong nagpakumbaba, ilang beses akong umiyak para lang mapansin mo. At ngayon, sasabihin mo na parang wala lang lahat ng iyon? Pinilit kong pigilan ng luha ko,
Pero naramdaman kong tumulo na ito sa pisngi ko. Hindi ko na kayang kontrolin ang sakit. Ngunit siya, nanatiling nakatingin sa akin, walang reaksyon. Ang babaeng akala ko'y perpekto, ang babaeng akala ko'y may puso, ngayon ay tila isang stranghero sa harap ko. Hindi ko sinabing wala kang halaga sa akin. Sagot niya, mas kalmado, pero mas masakit. Pero may mga bagay na hindi natin kontrolado. Hindi lahat ng pagmamahal ay sapat para baguhin ang mga desisyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, halos sumigaw. Hindi ko na alintana kung maririnig kami ng mga kapitbahay. May iba ka bang mahal? Sinong lalaki ang mas pinili mo kaysa sa akin? Napatingin siya sa mesa, sa mga papel na kanina pa niya tinitingnan. Sinundan ko ang direksyon ng mata niya. Kinuha ko ang mga papel at sa sandaling mabasa ko ang laman nito. Bumaliktad ang mundo ko. Ang mga papel na hawak ko ay hindi tungkol sa kasal. Ito ay medical records. Ang pangalan niya, ang pangalan ng ospital, ang diagnosis. Leukemia. Stage 4. Pakiramdam ko'y naubusan ako ng hangin. Ano? Ano to? Tanong ko. Halos hindi lumalabas ang boses ko. Ikakasal ako hindi dahil mahal ko siya. Sabi niya, unti-unting bumigay ang boses niya. Ikakasal ako dahil gusto kong may kasama ako sa huling mga araw ko. Hindi kita pinili dahil ayokong masaktan ka. Ayokong makita mo akong unti-unting nawawala. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa. Parang biglang bumagsak ang lahat ng pinanghahawakan ko. Ang mga pangarap, ang pag-ibig, ang hinaharap na akala ko'y para sa amin. Naramdaman ko ang kirot, ang galit, ang lungkot. Pero higit sa lahat, naramdaman ko ang kawalan ng kontrol. Ang katotohanan kahit anong gawin ko, hindi ko siya maililigtas. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo hinayaan akong mag-isip na hindi kita mahalaga? Bakit mo ako tinulak paalis? Tanong ko. Ngayon ay umiiyak na. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ko. Dahil masakit. Masakit na alam kong mawawala ako at mas masakit kung makikita kitang nasasaktan para sa akin. Gusto kong maging masaya ka, kahit walang ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatiling nakatayo roon. Hawak ang kamay niya. Ang babaeng hinabol ko ng ilang taon, ang babaeng iniisip kong iniwan ako, ngayon ay unti-unting nawawala. May narinig akong pagkatok mula sa pintuan. Dumating ang lalaki. Ang lalaking pakakasalan niya. Tumayo siya. Iniwan ako sa gitna ng sala at lumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, naisip ko kung gaano kalalim ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko siya kayang bitawan, pero wala na akong magagawa. Habang nakatingin sa kanilang dalawa, biglang sumagi sa isip ko ang isang tanong. Kung mahal ko siya ng higit sa lahat, bakit hindi ko siya kayang pakawalan? Kinaumagahan, nagising akong basa ang muka, luha, na hindi ko na namalayang bumagsak habang natutulog. Ang bigat sa dibdib ko'y parang hindi na mabawasan, kahit paanong pilit kong kalimutan ang mga nangyari kahapon. Ang balita tungkol sa kasal nila ay parang kutsilyong paulit-ulit na bumabaon sa puso ko. Ang sakit, pero tanggap ko na. Wala na akong magagawa. Hindi na ako ang lalaki sa buhay niya. Naglakad ako papunta sa parke kung saan kami madalas mag-usap noon. Dito ko siya unang nakilala, sa ilalim ng lumang puno ng akasya, sa bangkong kahoy na medyo kalawangin na. Ang daming alaala sa lugar na yon. Dito rin ako unang umamin sa nararamdaman ko. Ang sabi niya noon, hindi pa siya handang tumanggap ng pagmamahal, pero hindi niya ako tinanggihan ng buo. Baka balang araw, sabi niya. Kaya naghintay ako. Hinabol ko ang bawat araw na kasama siya, umaasang darating ang panahong iyon. Nasa tabi pa rin ng bangko ang akasya, mahangin ang paligid at tahimik maliban sa mga ibong nag-aawitan. Naupo ako. Pinagmasdan ng mga dahon na nilalaro ng hangin. Parang kahapon lang nang magkasama kaming tumatawa dito, nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap niya, sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Gusto niyang magtayo ng maliit na kafe sa tabing dagat,
kung saan makakakita siya ng sunrise araw-araw habang iniinom ang paborito niyang kape. Gusto niyang maglakbay sa iba't ibang lugar, makilala ang iba't ibang kultura. At ako, ang pangarap ko lang noon ay makasama siya. Ang irony, naisip ko, ang dami niyang pangarap noon. Pero ang pinakamahalagang pangarap niya ngayon ay ang lalaki iyon. Ang lalaking hindi ako. Hindi na ako bahagi ng mga plano niya. Hindi na ako kasama sa mga umaga niyang may sunrise. Hindi na ako ang nais niyang makasama habang iniinom ang kape niya. Habang iniisip ko ang lahat ng yon, biglang may tumawag sa akin. Hindi ko kilala ang numero, pero sinagot ko pa rin. Hello? Ang sabi ko. Medyo pagod ang tono ng boses. Dito ka ba sa parke? Ang tanong ng boses sa kabilang linya. Pamilyar? Sobrang pamilyar na halos mapatayo ako mula sa kinauupuan ko. Oo, sagot ko. Nanlalaki ang mga mata. Hindi ko alam kung panaginip ito o ano. Pwede ba kitang makita? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kumakabog ang dibdib ko, tila sumikip ang mundo sa paligid. Siya ang tumatawag. Siya ang gusto kong makausap mula pa kahapon. Pero bakit ngayon? Ano ang dahilan? Pwede, ang sagot ko. Kahit hindi ko alam kung tama bang pumayag ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko siyang makita sa ganitong estado. Ilang minuto pa lang ang lumipas, pero parang oras ang naramdaman ko. Nakita ko siyang papalapit, suot ang simpleng damit na puti. Ang buhok niyang nakalugay, na nilalaro ng hangin. Parang anghel. Tulad ng dati, hindi ko mapigilang humanga sa kanya. Pero may kung ano sa mukha niya ngayong ibang-iba. Bakas ang lungkot. Hindi siya ngumingiti, hindi tulad ng dati. Salamat sa pagpunta, ang sabi niya. Naupo sa bangko sa tabi ko. Hindi siya tumingin sa akin. Anong meron? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng boses kong magpakita ng kahinaan. Tahimik. Hindi siya sumagot agad. Tila pinag-iisipan niya ang bawat salitang sasabihin. Lumipas ang ilang segundo bago siya nagsalita, mahina, halos bulong, pero naririnig ko pa rin. Hindi ko alam kung tama ba itong sasabihin ko. Ang simula niya, ang mga kamay niya ay pinaglalaruan ang laylayan ng damit niya, pero ayoko kasing magkamali. Magkamali? Tanong ko, nalilito. Hindi ko alam kung tama bang pakasalan ko siya. Ang sabi niya, biglang tumingin sa akin. Namumugto ang mga mata niya, puno ng takot, lungkot, at kung ano pa, isang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung talagang mahal ko siya. Halos hindi ako makapagsalita. Ang buong mundo ko'y parang tumigil sa pag-ikot. Ang mga salitang sinabi niya'y paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa utak ko. Hindi niya alam kung mahal niya ang lalaking iyon. Sa loob ng ilang taon, hinabol ko siya, pero hindi niya ako pinili. At ngayon, nasa harapan ko siya, sinasabing hindi siya sigurado. Ano bang ibig mong sabihin? Ang tanong ko. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses ko kahit parang gumuho na ang mundo ko. Hindi ko alam. Ang sagot niya, tumingin sa lupa. Ang bilis ng lahat. Pakiramdam ko'y napilitan lang ako. Parang may kulang. Kulang? Ulit ko halos pabulong. Ano ang kulang? Hindi siya tumingin sa akin, pero tumayo siya, naglakad papunta sa gitna ng parke. Ang bawat hakbang niya'y parang sinadya na iparamdam sa akin ang bigat ng mga salita niya. Humarap siya sa akin. At sa wakas, tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Baka ikaw ang kulang, ang sabi niya. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ang mga salitang iyon ay ang matagal ko nang inaasam na marinig mula sa kanya. Pero ngayon, parang wala nang saysay. Parang huli na ang lahat. Nakatitig ako sa kanyang larawan na nakabitin sa dingding ng kanyang silid. Ang kanyang ngiti, ang ningning ng kanyang mga mata, lahat ng mga iyon ay parang bumabalik sa akin. Parang mga alon na walang tigil na sumasalpok sa dalampasigan ng aking alaala. Ang silid na ito,
Ang mga sulok na minsang pinuno ng tawanan namin, ngayon ay tahimik at tila malamig. Hindi ko alam kung bakit pumayag akong pumasok dito ngayong gabi. Siguro dahil gusto ko pang maramdaman ang presensya niya kahit papaano. Ikakasal na siya sa loob ng 3 araw. 3 araw. Parang isang sentensya na hindi ko matakasan, isang numerong patuloy na bumubulong sa akin, pinapaalala kung gaano nakalapit ang pagtatapos ng lahat. Hinabol ko siya ng ilang taon, minahal ko siya sa paraang hindi niya kailanman nalaman. Hindi ko siya sinukuan, kahit na alam kong hindi niya kayang ibalik ang nararamdaman ko. Hanggang sa dumating ang araw na yon, ang araw na ipinakilala niya sa akin, ang lalaking iyon. Siya, ang lalaking pag-aalayan niya ng kanyang oo sa altar, ang lalaking hindi ko kayang talunin. Hindi ko alam kung ano ang meron siya na wala ako. Hindi ko maintindihan kung bakit siya ang pinili niya. Pero alam ko, sa kabila ng lahat ng tanong, walang sagot na makakapagpagaan ng mabigat na nararamdaman ko ngayon. Kinuha ko ang isang litrato na nakapatong sa mesa. Magkasama kami sa larawang yon. Isang araw sa dalampasigan, noong hindi pa siya nagkakaroon ng iba. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ko. Ang kanyang ngiti ay tunay, walang halong pagkukunwari. Sa larawang yon, parang kami ang mundo ng isa't isa. Parang walang sino man ang makakapasok sa espasyong yon, pero ilusyon lamang pala ang lahat ng iyon. Ako lang ang nagbigay ng kahulugan sa mga bagay na hindi niya kailanman nakita. Pauwi ako nang biglang tumawag si Andrea, ang matalik naming kaibigan. Naiiyak siya. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na bumalot sa dibdib ko habang naririnig ko ang panginginig ng kanyang boses. "Kailangan kita dito," sabi niya. Ngayon na. Hindi na ako nagtanong. Tumakbo ako. Dumating ako sa bahay ni Andrea at doon ko nakita si Lara, ang babaeng minahal ko nang higit pa sa sarili ko. Nakaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang sarili. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha, ang kanyang mukha ay basag na basag. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero alam kong may malalim na sugat na nakabaon sa kalooban niya. "Lara, anong nangyari?" Tanong ko. Nanginginig ang boses ko. Lumapit ako sa kanya, pero parang hindi niya ako nakikita. Parang wala siya sa mundo namin. Sa wakas, tumingin siya sa akin at nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Iniwan niya ako. Bulong niya. Iniwan niya ako. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko sa sandaling iyon. Parang biglang nagbukas ang isang pinto sa loob ko. Isang pinto na matagal nang nakasara. Pero kasabay ng pagpasok ng pag-asa, naramdaman ko rin ang bigat ng kanyang sakit. Mahal ko siya, pero ang mahal niya ay ang lalaking yon. At kahit iniwan siya, kahit sinaktan siya, siya pa rin ang nasa puso niya. "Lara," hinawakan ko ang kanyang kamay, mahigpit. Parang ayaw ko siyang pakawalan. Hindi siya tumingin sa akin. Naramdaman ko ang malamig na mga daliri niya, ang panginginig ng kanyang katawan. Gusto kong sabihin sa kanya na mahal ko siya, na hindi ko siya kailanman iiwan. Pero alam kong hindi iyon ang kailangan niya ngayon. At alam kong hindi ako ang sagot sa lahat ng tanong niya. "Hindi ko alam kung paano magpapatuloy," sabi niya. Tuluyan nang bumigay ang kanyang boses. "Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat." "Hindi mo kailangang mag-isa," sagot ko. "Nandito ako." Tumahimik siya, pero naramdaman ko ang bahagyang pagkapit ng kanyang kamay sa akin. Parang isang senyales na kahit papaano, naririnig niya ako. Pero alam ko, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ako ang hinahanap niya. Hindi ako ang dahilan kung bakit siya bumangon mula sa sahig. Hindi ako ang dahilan kung bakit siya muling magsisimula. Nagtagal kami sa ganitong sitwasyon. Tahimik, magkalapit, pero magkaibang mundo. Hanggang sa biglang tumayo si Lara. Tumalikod siya sa akin at naglakad papunta sa bintana. Ang mga mata niya ay nakatingin sa labas, sa kalawakan, na parang may hinahanap siya na wala dito sa loob ng silid. "Alam mo ba kung bakit ako iniwan?" Tanong niya. Hindi tumitingin sa akin. Ang boses niya ay malamig, halos wala ng emosyon.
Bakit? Sagot ko, kahit alam kong masakit ang susunod na maririnig ko. Dahil hindi ko siya mahal ng sapat. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Pero bago ko pa maintindihan ang ibig niyang sabihin, humarap siya sa akin. At sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Hindi ko siya mahal, pero hindi rin kita kayang mahalin. Ang ulan ay tila nananadya. Bumuhos ito ng walang babala. Parang gusto nitong itago ang mga luha ko. Nakatingin ako sa labas ng bintana ng bus habang dumadausdos ang mga patak ng tubig sa salamin. Sa bawat agos, parang naririnig ko ang mga bulong ng nakaraan, ang mga tawanan namin, ang mga pangarap na sabay naming binuo, at ang mga pangakong akala ko'y walang hanggan. Pero hindi ko na mababalikan ang mga yon. Hindi ko na mababawi ang mga sinabi ko. At higit sa lahat, hindi ko na maibabalik ang oras. Sa loob ng 7 taon, hinabol ko siya. Hindi ko alam kung bakit naging ganoon kahaba ang paglalakad ko sa landas na yon. Siguro dahil sa bawat hakbang, kahit papaano, nararamdaman ko ang presensya niya. Kahit malayo siya, sapat na ang mga ngiti niya upang panatilihin akong umaasa. Sa bawat pagtingin niya sa akin, kahit hindi niya alam, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko na parang gusto nitong tumalon papunta sa kanya. Pero mali pala ang akala ko. Hindi pala sapat ang pagmamahal. Hindi pala sapat ang mga sakripisyo, ang mga lihim na pagsulyap, ang mga gabing iniisip ko kung paano ko siya mapapasaya. Hindi pala sapat ang 7 taon, kung sa 7 segundo lang ay kaya niyang piliin ang iba. Nalaman ko na lang noong 1 linggo, sa isang tawag mula sa isa naming kaibigan. Ikakasal na si Clara, sabi niya. Walang pasakalye, walang babala. Diretso niyang ibinagsak ang balita sa akin. Parang hindi niya alam na may bahagi ng puso ko ang malulunod sa sinabi niya. Hindi ka ba pupunta? Tanong niya. Pero hindi ko masagot. Pupunta ba ako? Para saan? Para makita siya sa puting damit pangkasal na tila anghel na hindi ko kailanman maabot? Para marinig ang oo niyang hindi para sa akin? Para masaksihan ang pagtatapos ng lahat ng mga pangarap na akala ko'y may puwang sa buhay niya? At ngayon, narito ako sa bus, daan patungo sa simbahan. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko, kung bakit ko pinili pang pumunta. Siguro para magkaroon ng closure, o baka para masaktan ng tuluyan, nang sa wakas ay matanggap ko na wala na talaga. Pero habang papalapit ng papalapit ang bus sa destinasyon, mas lalo kong nararamdaman ang bigat sa dibdib ko. Parang may mga nakataling bato sa puso ko. Hinihila ito pababa, papunta sa kawalan. Pagbaba ko ng bus, ramdam ko ang lamig ng ulan sa balat ko. Ang bawat patak ay parang mga salita niya na hindi ko na maririnig ulit. Mga salitang hindi na para sa akin. Pero hindi ito sapat para pigilan ako. Tumakbo ako papunta sa simbahan, kahit basang-basa na ako. Kahit hindi ko na makita ng maayos dahil sa ulan. Ang tanging nasa isip ko ay si Clara. Gusto ko siyang makita, kahit isang beses pa, kahit sa huling pagkakataon. Nang marating ko ang simbahan, tumigil ako sa harap ng pintuan. Bukas ito, at tanaw ko mula sa labas ang loob. Napuno ng bulaklak ang bawat sulok, at sa gitna, naroon siya, nakatayo sa altar, nakangiti. Ang ganda niya, higit pa sa naiisip ko. Parang lahat ng liwanag sa mundo ay nasa kanya, pero wala ni isang sinag na para sa akin. Hindi ko na malayan. Nanginginig na pala ang mga kamay ko. Gusto kong lumapit, pero parang may harang na hindi ko kayang tawirin. Hindi ko alam kung ang harang ba ay ang takot, ang galit, o ang katotohanang hindi na siya akin. Narinig ko ang tunog ng organ. Lahat ng tao sa loob ng simbahan ay tumayo. Ang lalaking nakasuot ng itim na tuksedo ay naglakad papunta sa altar. Siya ang lalaking pinili ni Clara. Hindi ko na siya kailangan kilalanin. Hindi ko na kailangang malaman ang pangalan niya o kung ano ang meron siya na wala ako. Sapat nang makita ko kung paano siya tinignan ni Clara. Ang tingin na ang tagal kong hinintay, pero hindi kailanman napunta sa akin. Bago pa mag-umpisa ang seremonya,
Tumalikod ako. Hindi ko kayang manatili roon. Hindi ko kayang marinig ang mga salitang mag-uugnay sa kanila magpakailanman. Lumabas ako sa simbahan. Tumakbo papunta sa kung saan man ako dalhin ng mga paa ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero alam kong hindi na ako pwedeng manatili doon. Hindi na ako pwedeng manatili sa buhay niya. Sa gitna ng ulan, napahinto ako. Nakita ko ang sarili ko sa salamin ng isang tindahan. Basang-basa, mukhang kawawa, at higit sa lahat, tuluyang nalugmok. Ang taong nasa salamin ay hindi ko nakilala. Hindi na siya ang taong may pangarap, ang taong may pag-asa. Siya na lang ang taong iniwan. Pagbalik ko sa bahay, tahimik ang lahat. Pero may isang bagay ang bumungad sa akin, isang sobre, nakapatong sa mesa. Walang pangalan, walang detalye kung sino ang nag-iwan. Binuksan ko ito at sa loob may isang larawan. Larawan ni Clara, nakangiti, pero hindi sa araw ng kasal. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Salamat sa lahat, paumanhin." Hawak ang larawan. Bumagsak ako sa sahig. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang malaman na naalala niya ako o ang tanggapin na ang paumanhin niya ay huli na. Bumalik ako sa simbahan kinabukasan. Hindi ko alam kung bakit. Parang may magnetong humihila sa akin. Kahit pa alam kong masakit na naman ang magiging kalalabasan. Ang daming tao. Lahat nakangiti. May mga bulaklak sa bawat sulok at ang simoy ng hangin ay puno ng halimuyak ng rosas. Hindi ko alam kung bakit ang lahat ng ito ay parang kutsilyong tumutusok sa dibdib ko. Ang kasiyahan ng lahat ay kabaligtaran ng bigat ng nararamdaman ko. Nakatayo ako sa likod, sa pinakamadilim na bahagi ng simbahan. Hindi ako nagpakita sa kahit sino. Ayokong makita nila ako, lalo na siya. Baka masira ang araw niya dahil lang sa presensya ko. Pero kahit anong pilit kong itago ang sarili, hindi ko kayang pigilan ang mga mata ko na hanapin siya. At doon ko siya nakita. Siya, sa harap ng altar, nakasuot ng puting damit na tila nagliliwanag. Ang ganda niya sobra. Sa sobrang ganda, pakiramdam ko parang hindi siya totoo. Parang isang imahe na binuo ng lahat ng pangarap ko, pero hindi ko kailanman mahahawakan. Nakangiti siya. Hindi ko alam kung bakit parang masakit ang ngiti niya para sa akin. Hindi ako ang dahilan ng ngiti na yon. Hindi ako ang nasa tabi niya. Ang lalaking naroon. Ang lalaking nakatayo sa tabi niya. Ang lalaking hahawakan ng kamay niya sa harap ng lahat. Siya ang dahilan. At ako? Ako ang lalaking nasa dilim. Ang lalaking hindi na kailanman magiging bahagi ng kwento niya. Sinimula na ang seremonya. Ang bawat salita ng pari ay parang martilyong humahampas sa dibdib ko. Sa hirap at ginhawa, sabi ng pari. Naalala ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko para lang umabot sa puntong ito. Ang mga gabi ng pag-aabang, ang mga tao ng pag-asa, ang bawat pagkakataong binigay ko ang sarili ko para sa kanya. Pero hindi ako ang pinili niya. Hindi ako ang pinili niya. Hindi ko napigilang magtanong sa sarili ko, ano bang kulang sa akin? Ano bang meron sa kanya na wala ako? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Hindi ba sapat ang lahat ng sakripisyo ko? Pero kahit ilang ulit kong itanong ang mga tanong na yon, walang sagot na dumating. Wala akong sagot at wala rin siyang sagot. Ang alam ko lang, hindi ako ang lalaking nasa tabi niya ngayon. Nagsimula na ang sagutan ng mga pangako. Mamahalin kita habang buhay. Ang mga salitang yon ay parang mga asido na tinutunaw ang puso ko. Ang sakit, pero hindi ko magawang umalis. Parang may puwersang nagsasabing kailangan kong manatili. Kailangan kong marinig ang lahat ng ito. Kahit pa alam kong wala na itong maidudulot, kundi dagdag na kirot. Nang dumating sa bahagi ng singsing, ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Nakatingin ako, pero hindi ko magawang tumingin ng diretsyo. Ang mga kamay niya, ang paraan ng paghawak niya sa singsing, ang mga mata niyang nakatuon sa lalaking iyon, lahat ng yon ay parang nag-uukit ng sugat sa kaluluwa ko. Hindi ko magawang magalit sa kanya.
Hindi ko magawang magalit sa lalaking iyon. Ang tanging nararamdaman ko ay ang kawalan. Ang kawalan ko. Ang kawalan na hindi na kailanman mapupunan. Hanggang sa dumating ang bahagi kung saan, sinabi ng pari, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Asawa. Ang salitang iyon ay nagpatigil sa mundo ko. Asawa. Hindi ko kailanman inasahan na maririnig ko ang salitang iyon na tumutukoy sa kanya, pero hindi tungkol sa akin. Tumingin ako sa kanila at doon ko nakita ang halik. Ang halik na nagpatibay sa lahat nang hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko na kaya. Lumabas ako ng simbahan. Tumakbo ako, hindi ko alam kung saan. Ang hangin sa labas ay malamig, pero hindi iyon sapat para pahupain ang init ng sakit sa loob ko. Tumigil ako sa isang sulok, sa ilalim ng isang puno. Tumitig ako sa lupa, at doon ko naramdaman ang luha na tumutulo mula sa mga mata ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nasa ganoong posisyon. Parang tumigil ang oras, parang nawala ang mundo. Ang natitira lang ay ako, ang sakit, at ang kawalan. Hanggang sa may narinig akong boses, isang pamilyar na boses, hindi ko inaasahan. Ikaw pala ang nandito. Pagtingala ko, siya ang nasa harap ko. Siya, sa kanyang puting damit, ang babaeng pinangarap ko ng napakatagal. Ang babaeng hindi ko kayang bitawan. Pero bakit siya narito? Bakit iniwan niya ang kasal niya? Bakit niya ako hinahanap? Ang sunod niyang sinabi ang bumago sa lahat. May kailangan akong sabihin sa'yo tungkol sa akin at sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa simbahan. Parang sinundan lang ng mga paa ko ang bigat sa puso ko. At bago ko pa man mapigilan ang sarili, nakatayo na ako sa malawak na pintuan ng katedral. Ang mga kampana ay tumutunog, tila nananadya. Pinakikinggan ang bawat pintig ng puso kong pilit na binubuo ang sarili. Narito siya. Nakaputi, kasing liwanag ng araw. Ang kanyang nakapangiti ay tila isang panaginip na hindi ko na kailanman maaabot. Ang bawat hakbang niya sa aisle ay parang pagkalas ng mga hibla ng pag-asa sa akin. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa sa sarili ko. Siguro isang parte ng puso ko ang umaasang magkamali ang lahat, na tumingin siya sa direksyon ko at sabihing, ikaw ang mahal ko, hindi siya. Pero hindi iyon mangyayari. Alam ko yon. Alam ko yon sa bawat segundong lumilipas. Ang mga bulaklak na nakapaligid sa altar ay parang mga saksi sa pagkatalo ko. Ang mga tao, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pagpalakpak, lahat sila ay parang mga multong bumubulong sa akin ng parehong bagay. Hindi siya para sa'yo. Hindi kailanman siya naging para sa'yo. Sa bawat hakbang niya papalapit sa altar, bumabalik sa akin ang lahat. Ang mga tao ng paghahabol, ng pag-aalaga, ng pag-asa. Ang mga gabi kung kailan tinatanong ko ang sarili ko kung sapat na ba ako para sa kanya. Ang mga sandaling akala ko ay may pag-asang mabaling ang tingin niya sa akin. Ang mga alaala kung saan sabay kaming tumatawa, nagkukuwento ng mga pangarap, nagsusumpa ng walang hangganang pagkakaibigan. Ngunit iyon lang pala ang lahat, pagkakaibigan. Sa bawat hakbang niya, unti-unti niyang pinapatunayan na hindi ako kailanman naging higit pa roon. Nagsimula ang seremonya. Ang bawat salita ng pari ay parang kutsilyong tumutusok sa dibdib ko. Hindi ko nga maintindihan ang sinasabi niya. Ang naririnig ko lang ay ang tibok ng puso kong nagmamakaawa. Tumayo ka na. Lumabas ka na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang umalis. Naglakbay ang mga mata ko sa paligid. Ang mga kaibigan namin, ang pamilya niya, ang mga tao sa likod. Lahat sila ay masaya. Lahat sila ay naniniwala sa pagmamahalan nila. Ako lang ang hindi. Ako lang ang nagtatapon ng sarili kong dignidad sa harap nila. Ako lang ang nagtatangkang labanan ang tadhana kahit alam kong wala akong laban. Hanggang sa dumating ang sandaling yon, ang tanong ng pari, may sino man ba rito ang tututol sa kasalang ito? Magsalita na ngayon.
o manahimik magpakailanman. Tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga. Parang lahat ng tao ay tumingin sa akin ng sabay-sabay, kahit wala namang nagbaling ng mata nila sa direksyon ko. Ako lang ang nakaramdam nito. Ako lang ang nakarinig ng sarili kong bulong. Sabihin mo. Sabihin mo na mahal mo siya. Sabihin mo na hindi mo siya kayang mawala. Sabihin mo na ikaw ang nararapat para sa kanya. Napalunok ako. Ang mga palad ko'y malamig, basang-basa ng pawis. Ang puso ko'y parang naghihingalo, nagmamakaawa sa akin na kumilos. Pero paano? Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Paano ko haharapin ang posibilidad na masaktan siya, na masaktan ng lahat, na masaktan ako ng higit pa? Nagsimula ng magsalita ang pari muli. Wala nang tututol, wala nang pipigil. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang sirain ang araw na ito para sa kanya. Hindi ako ang bida sa kwento niya. Hindi ako ang prinsipe. Ako ang tauhan sa gilid, ang tagapanood, ang nananahimik. At iyon ang masakit na katotohanan. Hanggang sa naramdaman ko ang pagkilos ng katawan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tumayo ako. Tumayo ako sa gitna ng mga tao, sa gitna ng lahat ng kasiyahan. Ang mga mata nila'y biglang bumaling sa akin, nagtataka, naguguluhan. Sa wakas, narinig ko ang boses ko, mahina pero malinaw. Sandali lang, tumigil ang lahat, ang pari ay nagulat. Ang mga tao ay nagbulungan. Ang mga mata niya ay tumingin sa akin. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung anong nakikita niya sa akin ngayon. Galit? Takot? Pagkalito? Hindi ko alam. Lumapit ako sa harapan. Parang isang eksena sa pelikula. Ang bawat hakbang ko'y mabigat at mabagal. Ang bawat segundo ay parang isang siglo. Nang tumayo ako sa harap ng altar, tiningnan ko siya. Ang babaeng hinabol ko ng maraming taon. Ang babaeng sinubukan kong mahalin nang walang pag-aalinlangan. Hindi ko kayang manahimik. Sabi ko, halos pabulong, pero naririnig ng lahat. May isang bagay akong kailangang sabihin. Tahimik ang lahat. Ang mga mata niya'y nakatingin sa akin. Punong-puno ng emosyon na hindi ko mabasa. Ang lalaking katabi niya, ang lalaking mamahalin niya habang buhay, ay tila nag-aabang, hindi sigurado sa mangyayari. At sa gitna ng lahat ng tensyon, naramdaman ko ang pagluha ng mga mata ko. Hindi ko kayang pigilan. Hindi ko kayang pigilan ang sakit na bumalot sa akin. Pasensya na, sabi ko. Ang boses ko'y nanginginig, pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang bigat ng mundo. Parang lahat ng hangin ay nawala. Parang lahat ng tao ay hindi na gumagalaw. Tumigil ang oras. Tumigil ang lahat. Maliban sa tibok ng puso ko. At bago pa man sila makapag-react, bago pa man ako tuluyang malunod sa hiya, may narinig akong isang tunog. Isang tunog na hindi ko inaasahan. Isang sigawan mula sa labas ng katedral. Isang malakas na sigawan, kasabay ng pagtakbo ng mga tao papunta sa pintuan. May sunog. May sunog sa labas. Sigaw ng isang bisita. Napalingon ang lahat. Ang seremonya ay biglang nagulo. Ang mga tao ay nagtakbuhan. Ang sigawan ay nagpatuloy. Pero ako'y nanatili sa harap niya, nakatingin sa kanya, naghihintay ng kahit anong salita mula sa kanya. At sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng apoy, sa gitna ng lahat ng emosyon, napansin kong tumingin siya sa akin, hindi sa lalaking katabi niya. Tumingin siya sa akin. Bumuhos ang ulan nang lumabas ako sa simbahan. Ang lamig ng hangin ay sumusuot sa bawat hibla ng aking damit. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit nanginginig ang buong katawan ko. Ang mga mata ko'y nanatili sa pintuan kung saan siya nakatayo, nakangiti habang inaayos ang belo sa ulo niya. Siya, ang babaeng hinabol ko sa loob ng maraming taon, ay magpapakasal na sa iba. Hindi ko kayang pumasok. Hindi ko kayang makita ang seremonyang magbubura sa lahat ng pag-asa na matagal ko nang kinakapitan. Pero narito ako, nakatayo sa labas, basang-basa sa ulan, habang pinapanood kong pumapasok ang mga bisita. Ang bawat tao na pumapasok ay tila isang pako
na ibinabaon sa puso ko, unti-unti, dahan-dahan, hanggang sa wala na akong maramdaman, kung hindi sakit. Sinubukan kong umalis. Sinubukan kong maglakad palayo. Pero ang mga paa ko'y tila nakabaon sa lupa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil kahit masakit, kahit alam kong hindi na siya akin, gusto ko pa rin siyang makita. Gusto kong makita ang huling pagkakataon na magiging bahagi ako ng buhay niya, kahit sa pinakamaliit na paraan. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, lumingon siya. Ang mga mata namin ay nagtagpo. 1 segundo lang, pero sapat na yon para magpatigil ng mundo ko. Ang ngiti niya ay saglit na nawala, napalitan ng ekspresyon na hindi ko mawari. Gulat, lungkot, pagkalito, hindi ko alam. Pero bago pa man ako makapag-isip, pumasok na siya sa loob. Iniwan akong nakatayo roon. Tulala. Pumasok ako sa loob ng simbahan, kahit alam kong hindi ko dapat gawin. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero naramdaman kong hindi ko kayang umalis nang hindi ko siya nakikita sa altar. Pinili kong umupo sa likuran, kung saan halos walang tao. Ang mga mata ko'y nakatutok sa harapan, sa altar kung saan siya nakatayo, mag-isa, naghihintay sa sandaling magsimula ang seremonya. Ang bawat detalye ng kanyang suot ay tila isang larawang hindi ko malilimutan. Ang puting bestida niya ay simple ngunit elegante. Isang perpektong salamin ng kung sino siya. Ang bawat kilos niya, ang paraan ng pag-ayok ng kanyang buhok, ang pagbagsak ng tela sa kanyang balikat, lahat iyon ay tila sinadya para saktan ako. Isa siyang perpektong obra, ngunit hindi na ako ang tagapag-ingat. Tahimik ang simbahan, maliban sa mahinang tunog ng patak ng ulan sa labas. Ang bawat segundo ay tila napakabagal, ngunit hindi ko maialis ang mga mata ko sa kanya. Wala akong pakialam kung may makakita sa akin. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng iba. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang sandali na narito siya, sa harapan ko, kahit alam kong hindi na siya akin. At doon, pumasok ang lalaking ikakasal. Isang pamilyar na mukha, isa sa mga kaibigan namin noong kolehiyo. Hindi ko alam kung bakit hindi ko napansin noon na may namamagitan na pala sa kanilang dalawa. Bulag ako, masyado akong nakatuon sa sarili kong pag-ibig, sa sarili kong paghahabol, na hindi ko nakita kung paano siya unti-unting napapalapit kay Alex. Lumapit siya sa altar, may ngiti sa kanyang mga labi, at kinuha ang kamay niya. Ang bawat kilos nila ay tila isang suntok sa dibdib ko, pero hindi ko kayang umiwas, hindi ko kayang tumalikod. Ang mga mata ko'y nanatili sa kanila habang unti-unti nilang sinisimula ng seremonya. Habang binibigkas ng pari ang mga salita, bumabalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang mga gabi na magkasama kaming naglalakad pa uwi mula sa klase. Ang mga tawanan namin sa ilalim ng mga bituin habang nag-uusap tungkol sa mga pangarap namin. Ang mga sandali na akala ko'y may pag-asa pa, na akala ko'y maaari naming buuin ang isang kwento na kami ang bida, pero mali ako. Ako lang pala ang bumubuo ng kwento. Siya, mula pa noong simula, ay nakatingin na kay Alex. Hindi ko lang nakita. O baka nakita ko, pero pinili kong huwag pansinin. Natapos ang seremonya. Ang mga bisita ay nagpalakpakan. Ang mga ngiti ay nagkalat sa paligid. Ngunit ako, nanatili akong nakaupo. Hindi ko kayang gumalaw. Hindi ko kayang ngumiti. Ang bawat tunog ng palakpak ay parang martilyo sa aking ulo. At sa wakas, tumayo sila. Magkahawak kamay, lumapit sa gitna ng simbahan. Isang huling tingin bago sila lumabas. Pero bago sila tuluyang umalis, tumigil siya. Bumitiw siya sa kamay ni Alex at tumingin sa likuran, diretso sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tingin na yon. Hindi ko alam kung bakit tila may lungkot sa mga mata niya. Pero bago pa man ako makagalaw, bago pa man ako makaisip ng kahit ano, tumalikod na siya at lumabas. Iniwan akong nakatayo roon, basang-basa hindi lang ng ulan, kundi ng lahat ng alaala
na hindi ko na maibabalik kailanman. At doon ko napagtanto ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang tingin na yon, ang huling tingin na ibinigay niya sa akin, ay hindi pa alam. Hindi rin ito pagsisisi. Isa itong tanong, bakit ngayon lang? Pagkatapos ng maraming taon na hinahabol ko ang pag-ibig ni Lyra, dumating ang araw na pinakamasakit kong kinatatakutan. Hindi ko siya makita, hindi ko siya marinig. Ang buong mundo, tila nagkulay abo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pagkatapos ng balitang yon, na ikakasal na siya sa iba. Sa isang lalaking hindi ako. Sa isang lalaking hindi ako kailanman magiging. Magulo ang mga kalsada ng lungsod ng gabing iyon. Dumaan ako sa mga eskinita kung saan kami minsang nag-usap ng mahaba, kung saan niya minsang sinabi na hindi siya sigurado sa kanyang nararamdaman. Hindi ako tumigil sa paglakad. Ang bawat anino, bawat tunog ng busina, bawat ilaw ng poste. Parang pinapanood ako ng mundo. Parang pinagtatawanan ako. Nakarating ako sa isang park na dati naming pinupuntahan. Doon kami magkasamang naglakad tuwing linggo. Habang hawak ko ang mga libro niya, habang pinagmamasdan ko siya sa gilid ng mata, hinihiling na sana makita niya ako ng higit pa sa isang kaibigan. Pero hindi niya nakita. Hindi niya kailanman nakita. Umupo ako sa parehong bangko na inupuan namin noon. Ang malamig na hangin, tila nagdadala ng mga alingaw-ngaw ng kanyang tawa. Ang mga dahon, nagsasayaw sa lupa, tulad ng mga araw na magkasama kami. Sinubukan kong pigilan ang mga luha, pero hindi ko kinaya. Umiiyak ako, nag-iisa. Ang gabi, parang sinisiksik ako sa isang sulok na hindi ko matakasan. Bakit siya? Bakit ang lalaking yon? Hindi ko siya kilala, pero alam kong wala siyang pinagdaanan tulad ng pinagdaanan ko para kay Lyra. Hindi niya hinintay si Lyra ng taon-taon. Hindi niya sinubukang alamin ang lahat ng paborito niyang bagay, ang paborito niyang kulay, ang musika na nagpapatawa sa kanya, ang mga pelikula na nagpapaiyak sa kanya. Hindi siya kailanman naglakad sa ulan para lang makita si Lyra. Hindi siya kailanman ngumiti at nagkunwaring masaya habang sinasabi ni Lyra na may iba siyang gusto. Pero siya ang pinili. Tinitigan ko ang langit. Hindi ko alam kung iniwan na ako ng Diyos o kung naroon pa siya at pinapanood lang ang pagkawasak ko. Hindi ko alam kung bakit, sa lahat ng tao, ako pa ang kailangang magdusa ng ganito. Sabi nila, ang tunay na pag-ibig ay matiyaga. Pero bakit ang tiyaga ko hindi sapat? Bakit ang pagmamahal ko hindi sapat? Tumayo ako at naglakad muli. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang mga paa ko parang may sariling isip. Hanggang sa nakita ko ang simbahan. Ang mga ilaw nito maliwanag, pero hindi ko naramdaman ang init. Para itong isang hukay na magdadala sa akin sa katapusan. Sa loob, naroon ang mga dekorasyon. Puti ang mga kurtina, mga bulaklak na rosas, mga upuan na maayos na nakaayos. Napakaganda, napakasakit. Hindi ko alam kung bakit, pero pumasok ako. Walang tao sa loob. Tahimik. Ang bawat yapak ko, umaalingaw-ngaw sa mga dingding. Lumapit ako sa altar. Tinitigan ko ang lugar kung saan sila magpapakasal. Sa isip ko, naisip ko si Lyra, nakasuot ng puting bestida. Ang ngiti niya, ang mga mata niyang kumikinang. Napangiti ako kahit masakit. Ang ngiting iyon, huling beses ko nang makikita. Habang nakatayo ako roon, narinig ko ang tunog ng mga yapak sa likod ko. Lumingon ako, at doon, nakita ko siya, si Lyra. Nakatayo siya sa gilid ng pinto, nakasuot ng simpleng damit. Ang buhok niya nakalugay. Ang puso ko, bumilis ang tibok. Hindi ko alam kung bakit siya naroon, kung bakit siya lumapit. Pero bago pa ako makapagsalita, nagsimula siyang magsalita. Hindi ko alam na narito ka, sabi niya. Ang boses niya mahina. Dapat nasa bahay ako, nagpapahinga. Pero naramdaman kong kailangan ko lumabas. Tinitigan ko siya. Ang bawat salita, parang isang sugat na muling binubuksan. Lyra,
Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ito. Sabi ko, halos pabulong, ikakasal ka na. Sa iba. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa altar at naramdaman kong may bigat sa kanyang balikat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa'yo. Sabi niya, ang boses niya nagbibitak. Pero, simula pa noon, alam ko nang mahal mo ako. Ang mga salitang yon, tumama sa akin tulad ng isang suntok. Pero bago pa ako makariyak, tumuloy siya. Hindi kita sinaktan ng sinadya, hindi kita iniwasan. Pero hindi ko rin kayang mahalin katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ang mga salitang yon, tumagos sa puso ko, tulad ng isang espada. Pero ang susunod niyang sinabi, iyon ang nagpalabo sa lahat. Pero ang lalaking papakasalan ko, hindi ko rin siya mahal. Bigla akong natulala. Tinitigan ko siya, naghahanap ng sagot. Ano? Tanong ko, hindi makapaniwala. Bakit mo siya papakasalan kung hindi mo siya mahal? Hindi siya sumagot agad. Ang mga mata niya, puno ng luha. May mga bagay na hindi mo mauunawaan kahit gaano mo kagustong unawain. Minsan, kailangang piliin mo ang tamang desisyon, hindi ang nararamdaman mo. Ang mga salita niya, parang nagpaikot sa mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot, o mas matinding kawalan. Lira, hindi mo kailangang gawin ito. Kung hindi mo siya mahal, huwag mo siyang pakasalan. Huwag mo akong saktan ng ganito. Ngunit ngumiti siya, isang ngiti na puno ng sakit. Hindi lahat ng kwento nagtatapos sa masaya. At hindi lahat ng kwento tungkol sa pag-ibig. Sa huli, ang mahalaga, ginagawa mo ang tama. Tinitigan ko siya habang unti-unti siyang lumalayo. Ang mga yapak niya nawawala sa dilim ng simbahan. Ang puso ko, parang dinurog sa harap ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na siya kailanman magiging akin. Malamig ang gabi. Ang hangin na dumadampi sa aking balat ay parang paalala ng kawalan, ng lahat ng hindi ko mahawakan, ng mga bagay na hindi ko na mababawi. Nakatanaw ako sa labas ng bintana ng aking sasakyan habang nakaparada sa harap ng simbahan kung saan magaganap ang kasal bukas. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Siguro, umaasa pa rin ako na may mangyayari. Na sa isang himala, babalik siya sa akin. Siya, si Lila. Ang babaeng ilang taon kong hinabol, pinangarap, at minahal ng higit pa sa kaya ng puso kong tiisin. Ang babaeng piniling hindi ako ang piliin. Sa loob ng sasakyan, hawak ko ang kahon ng singsing na ilang beses ko nang gustong itapon, ngunit hindi ko magawa. Binili ko ito 3 taon na ang nakalilipas noong una kong naramdaman na kaya ko siyang tanungin kung maaari ba kaming magtungo sa susunod na yugto. Iyon ang panahon na akala ko may pag-asa pa. Na ang bawat ngiti niya sa akin ay may kahulugan. Na ang bawat tawag niya sa gabi ay may pagtingin na higit pa sa pagkakaibigan. Pero mali ako, hindi ba? Sa simula pa lang, mali na ako. Ako ang taong palaging naroon para sa kanya. Ngunit hindi kailanman ang taong kanyang hinanap. Naging saksi ako sa lahat. Sa kanyang mga luha, sa kanyang mga tagumpay, sa kanyang mga kwento tungkol sa mga lalaking minahal niya. At sa bawat pagkakataon, ako ang nakikinig, ang umaasa na baka sa huli, ako ang makita niya. Ngayon, ikakasal na siya bukas. At ang lalaking iyon, ang lalaking nagbigay sa kanya ng mga bagay na hindi ko kayang ibigay. Ang lalaking hindi kailanman natakot na ipakita sa kanya ang pagmamahal niya. Ang lalaking iyon ang magdadala sa kanya palayo sa akin. Tinapik ko ang manibela ng sasakyan. Ang bigat ng dibdib ko ay parang bato na hindi ko maibaba. Kailangan ko bang bumaba? Kailangan ko bang makita siya ngayon? Pero ano ang sasabihin ko? Ano ang silbi ng pagpunta ko rito kung wala namang magbabago? Hindi ko siya kayang pigilan. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na huwag ituloy ang kasal. Hindi ko kayang aminin na mahal ko pa rin siya, na mahal ko siya ng higit pa sa sarili ko.
Muli kong tinitigan ang simbahan. Sa dilim ng gabi, tahimik itong nakatayo. Parang isang bantay na naghihintay ng bagong simula. Parang ito ang paalala na bukas, lahat ng bagay ay magbabago. Na bukas, mawawala na siya sa akin ng tuluyan. Kinapa ko ang telepono sa bulsa ko. Hindi ko alam kung bakit ko ito kinuha. Siguro gusto kong makita ulit ang litrato niya. Ang huling litrato na ipinadala niya sa akin. Ang litrato na may suot siyang puting damit pangkasal. Habang nakangiti na parang walang puwang para sa kahit anong lungkot. Ang litrato na ipinalam niya sa akin na siya na ang babaeng hindi ko kailanman makakamtan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tinawagan ko siya. Gusto kong marinig ang boses niya kahit isang beses pa. Gusto kong malaman kung paano siya, kung masaya ba talaga siya, o kung may alinlangan ba siya kahit kaunti. Tumunog ang linya. Isang beses. 2, 3 beses. Sa ika-4 na tono, sinagot niya, "Hello?" Ang boses niya, ang boses na palaging nagpapagaan ng mundo ko, ay parang patalim ngayon. Hindi ko alam kung bakit masakit pakinggan, pero alam kong may tama ito sa bawat sulok ng pagkatao ko. "Lila," sabi ko, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. "Kamusta ka?" Tahimik siya sandali. Siguro nagulat siya sa tawag ko. Pero sumagot siya, "Mabuti naman, Mateo. Bakit ka tumatawag?" Paano ko sasagutin iyon? Sasabihin ko ba na gusto ko lang marinig ang boses niya? Sasabihin ko ba na mahal ko pa rin siya? Sasabihin ko ba na hindi ko kayang tanggapin na bukas magiging asawa siya ng iba? Gusto ko lang. Gusto ko lang sabihin na masaya ako para sa'yo. Sagot ko. Kahit alam kong kasinungalingan yon. Hindi ko siya masaya para sa kanya. Hindi ko kayang maging masaya para sa kanya kung ang kaligayahan niya ay nangangahulugan ng pagkawala niya sa akin. Salamat, Mateo. Alam mo, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko siguro makikilala si Daniel. Napalunok ako. Si Daniel, ang lalaking iyon. Ang lalaking dahilan kung bakit narito ako sa harap ng simbahan ngayon, nagdurusa, nagtatanong kung bakit hindi ako sapat. Masaya ako na natagpuan mo siya. Sabi ko, kahit ang totoo, gusto kong sumigaw. Gusto kong tanungin siya kung bakit hindi ako ang pinili niya. Kung bakit hindi ako ang nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Salamat, Mateo. Totoo, masaya ako. Pero alam mo, kahit papaano, may bahagi sa akin na palaging magpapasalamat sa'yo. Ikaw ang kaibigan ko, ang taong palaging nariyan para sa akin. Hindi ko makakalimutan yon. Kaibigan, iyon lang ang papel ko sa buhay niya. Iyon lang ang magiging papel ko kailanman. At bukas, ang papel na yon ay matutuldukan. Lila, bulong ko. Halos hindi ko naririnig ang sarili ko. Mahal kita. Tahimik siya. Walang sagot. Walang tunog. Para bang nabingi ang mundo sa sinabi ko. Mahal kita. Ulit ko. Mas malakas ngayon. Mas masakit. Mahal kita, Lila. Alam kong huli na. Pero gusto kong malaman mo. Mahal kita. Sa wakas, sumagot siya. Pero hindi iyon ang inaasahan ko. Mateo, nasa harap ka ba ng simbahan? Natigilan ako. Paano niya nalaman? Tumingin ako sa paligid, sa dilim, sa mga poste ng ilaw na nagbabantay sa akin. Lila, paano? Mateo, hindi ako bukas ikakasal. Ngayon ang kasal namin at nasa loob ako ng simbahan. Nakikita kita mula rito. Anong ginagawa mo dito? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang gabi ay tila bumaliktad. Ang lahat ng inaakala kong mayroon pa akong oras, lahat ng inaakala kong kaya kong pigilan, ay biglang wala na. Ngayon ang kasal. At narito ako, kasabay ng bawat pagkabasag ng pangarap ko.